Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapabuti ng kalidad ng orgasmo at pangkalahatang kalusugan sa pamamagitan ng papaya. Mayroong isang bagay na hindi gaanong pinag-usapan, ngunit iniisip ng marami. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tindi at ligaya na naalala ninyo nung kayo ay nasa 20s ay hindi pa nawawala? Paano kung ito ay naghihintay lamang na maibalik sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ngang inyong kinakain sa almusal? Ako si Dr. Rowena Bautista at mahigit 10 taon na akong urologist. Nagkaroon ako ng libu-libong pag-usap sa mga kalalakihan tungkol sa isyong ito at narito ang natutunan ko. Kapag ang maorgasmo ay nagsisimulang humina, lumayo, o tila halos hindi nangyayari, karamihan sa malalaki ay iniisip na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Nagkakamali sila. Ngayon, ibabahagi ko ang numero 1 pagkain na literal na makapagpabago ang inyong karanasan at ang agam sa likod kung bakit ito napakabisa para sa mga kalalakihan na lampas 50. Ngunit bago tayo magsimula, linawin ko ang isang bagay. Ito ay hindi tungkol sa pagtagal o pagtigas, bagaman maaari rin itong bumuti. Ito ay tungkol sa tunay na pakiramdam, ang tindi, ang buong katawang karanasan na nagpapabigat sa halaga ng intimacy. Dahil aminin natin, kapag ang sandaling iyon ay tila walang gaanong espesyal, naapektuhan nito ang lahat ng iba pa. Ang inyong kumpiyansa, ang inyong relasyon, ang inyong buong pagkatao bilang isang lalaki. Mga 5 taon na ang nakalipas, nakaroon ako ng pasyente. Tawagin natin siyang Mang Jose, 62 taong gulang, dumating para sa isang regular na check-up, ngunit sa aming pag-usap, nabanggit niya ang isang kawili-wiling bagay. Sinabi niya, "Doc, may kakaibang nangyari. Nagbakasyon ako sa Palawan sa loob ng 3 linggo, at habang nandun ako, pakiramdam ko ay kakaiba ang lahat, mas mahusay, para akong 30 taong mas bata. Ngunit sa loob ng 1 linggo pag-uwi ko, bumalik sa normal ang lahat." Karamihan sa mga doktor ay ipapapalagay na ito ay epekto lang ng bakasyon. Mas kaunting stress, mas maraming tulog, at kung ano paman. Ngunit may isang bagay na nagtula sa akin na magsaliksik pa. Ano ang kakaiba sa Palawan? Ano ang kinain mo? Tanong ko sa kanya. At doon niya nabanggit. Bawat umaga sa hotel, nagsisilbi sila ang sariwang papaya na may kalamansi. Hindi pa niya talaga nakakain ang papaya noon, ngunit nagustuhan niya ito at kinain araw-araw. Iyon ang nagdala sa akin sa isang paghahanap na napabago sa aking pamamaraan sa problemang ito. Tingnan ninyo, ang papaya ay hindi lamang isang tropical na prutas. Ito ay puno ng compound na tumutugon sa bawat issue na nagpapahina sa orgasmo pagkatapos ang 50. At ang pananaliksik dito ay nakamamangha. Ngunit halos walang nag-ugnay ngang matuldo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit napaka-espesyal ng papaya dahil dito nagiging mas kawili-wili. Una, ang papaya ay naglalaman ng napakaraming enzyme na tinatawag na papain. Ang enzyme na ito ay gumagawa ng isang kahangahangang bagay. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagbuwag sa fibrin, isang protina na nagpapakapal at nagpapabagal sa dugo habang tayo ay tumatanda. Isipin ito tulad ng panlinis ng kanal para sa inyong nga daluyan ng dugo, ngunit natural at ligtas. Ang isang katamtamang papaya ay naglalaman ng humigit kumulang 200 mg ng papain. Ipinapakita ng mga aral na ang dami na ito ay maaring magpabuti ngang daloy ngang dugo ngang 35% sa loob ng 2 oras pagkatapos itong kainin. Hindi iyan tipo. 35% mas maraming daloy ng dugo. At saan ninyo iniisip na pupunta ang dagdag na dugo na iyon kapag kayo ay stimulated? Eksakto sa lugar na kailangan ninyo. Ngunit may mas maganda pa.
Ang papaya ay punong arginin, isang amino acid na direktang ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Kung narinig ninyo ang tungkol sa Viagra, alam ninyo ang tungkol sa nitric oxide. Ito ang molecule na nabubukas nga daluyan ng dugo at nakpapahintulot sa dugo na pumasok. Ngunit sa halip na pilitin ito gamit ang gamot, ang papaya ay nagbibigay ng raw material para makagawa ang inyong katawan ng sarili nitong nitric oxide. Ang isang papaya ay may humigit kumulang 500 mg arginin na mas marami kaysa sa karamihan ng mga supplement. Dito nagiging mas kawili-wili. Para sa tindingang orgasmo partikular, ang papaya ay naglalaman ng mataas na antas ng vitamin C, humigit kumulang 200% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa isang prutas. Ang vitamin C ay mahalaga para sa paggana ng nerbiyos at sensitibidad. Literal nitong tinutulungan ang inyong mga nerbiyos na magpadala ng mas malakas na signal. Ang nga pag-aral sa vitamin C at paggana ng nerbiyos ay nagpapakita na ang sapat na antas ay maaring magpabuti ngang bilis ng nerve conduction ng hanggang 20%. Nangangahulugan iyon ng mga signal ay naglalakbay ng mas mabilis at mas malakas mula sa inyong ari patungo sa inyong utak. Ngunit teka, mayroon pa. At ito ang bahaging hindi pinag-usapan ng sinuman. Ang papaya ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na carotenoids, partikular ang lycopene at beta-carotene. Ang mga compound na ito ay nakokonsentrate sa mga reproductive tissues. Literal na iniimbak ang mga ito ng inyong katawan sa inyong prostate at testicles. Ipinakita ngang pananaliksik mula sa Harvard na ang nga kalalakihan na may mas mataas na antas ng lycopene ay mayroong mas mahusay na sexual function. At ito pa, nakulat ng mas kasiyasiyang orgasmo. Ang enzyme na papain ay gumagawa din ng isa pang mahalagang bagay. Binabawasan nito ang pamamaga sa buong katawan, kabilang sa inyong pelvic region. Ang pamamaga ay tulad ng static sa isang radyo. Nakakasagabal ito sa mga signal ng nerbiyos at nagbabawas ng pakiramdam. Sa pamamagitan ng paglilinis ng pamamaga na iyon, literal na tinutulungan kayo ng papaya na makaramdam ng higit pa. At narito ang talagang magandang bahagi tungkol sa arginina sa papaya. Hindi lamang nito pinapabuti ang daloyng dugo. Ang arginine ay isa ring precursor sa spermidine at spermine, mga compound na direktang kasangkot sa tindingang orgasmo. Ginagamit ng inyong katawan ang arginine upang gawin ang mga compound na ito na nakakapekto sa mga contraction at sensation sa panahon ng climax. Ang magalakihan na may mas mataas na antas ng mga compound na ito ay nagulat ng mga orgasmo na mas tumatagal at mas matindi ang pakiramdam. Naalala ninyo ang pasyente kong si Mang Jose na nabakasyon sa Palawan? Ayon sa aking pag-aral, nalaman kong ang mga Pilipino sa ilang probinsya ay matagal nang alam ang tungkol dito. Sa ilang rehiyon sa Pilipinas, ang papaya ay hindi lamang prutas. Ito ay itinuturing na natural na aphrodisiac. Mayroon silang kasabihan sa kanilang lokal na dialekto, papaya sa umaga, lakas buong araw, na halos kaparehong sinasabi sa Brazil. Ngunit narito ang talagang kawili-wili. Sa Pilipinas, hindi lang nila kinakain ng basta ang papaya, kinakamisan din nila ito ang kalamansi. At hindi lang ito para sa lasa. Ang vitamin C sa kalamansi ay literal na nagpapabuti sa pagsipsip ng nutrients ng papaya ng hanggang 50%. Ang citric acid ay nakakatulong sa pagbuwag ng mga cell wall ng papaya na naglalabas ng mas marami sa mga kapakipakinabang na compound na iyon. Parang natuklasan nila ang perpektong kombinasyon sa pamamagitan ng daan-daang taon ng pagsubok at pagkakamali. Sinimulan kong irekomenda ang pamamaraang ito sa aking mga pasyente at ang mga resulta ay naging kahanga-hanga. Ang mga kalalakihan na nabigo sa loob ng maraming taon ay biglang nagulat ng mapakiramdam na hindi na nila naramdaman sa loob ng maraming dekada.
Hindi lang mas malakas na erections o mas matagal na pagtatagal, kundi ang buong katawan. Nakakabaliw na sensasyon na nagpapaalala sa inyo kung bakit mahalaga ang intimacy. Ngayon, hindi lahat ng papaya ay pantay-pantay. At ang paraan ng pagkain ninyo nito ay napakahalaga. Una, gusto ninyo ngang hinog na papaya. Hindi hilaw, hindi sobrang hinog at mushy, kundi ang perpektong kulay ginto-orange na may bahagyang lambot kapag pinindot. Kung mas hinog ang papaya, mas aktibong enzyme ang nilalaman nito. Ang hilaw na papaya ay may iba't ibang compound na mahusay para sa pagtunaw ngunit hindi makakatulong sa pinag-usapan natin. Narito ang protocol na inirekomenda ko sa aking mga pasyente. Bawat umaga sa walang laman na tiyan, kumain kalahating katamtamang papaya, humigit kumulang 150 hanggang 200 gram. Pigain ang sariwang katas ng kalamansi dito, hindi ang deboteng uri, kundi sariwang kalamansi. Ang kombinasyon ng papaya enzymes at citric acid sa walang laman na tiyan ay nangahulugang maksimum na pagsipsip. Ang inyong katawan ay hindi abala sa pagtunaw ng ibang pagkain, kaya lahat ng kapakipakinabang na compound na iyon ay direktang pumupunta sa inyong bloodstream. Mahalaga rin ang timing. Kainin ito humigit kumulang 30 hanggang 45 minuto bago ang anumang ibang pagkain. Nagbibigay itong oras para gumana ang papain ng hindi dinidilute ng ibang protina. Gustong ilan sa aking mga pasyente na uminom ng kape pagkatapos? Naayos lang? Ngunit bigyan ang papaya ng hindi bababa sa 20 minutong head start? Para sa agarang epekto, ibig sabihin, kung plano ninyo ang intimacy, kumain ng papaya humigit kumulang 2 hanggang 3 oras bago. Ito ang oras kung kailan pinakamataas ang daloy, gang dugo mula sa papain at arginina. Ngunit ito ang bagay, ang tunay na salamangka ay nangyayari sa pagiging consistent. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng papaya sa loop ng 2 hanggang 3 linggo ay ang oras kung kailan iniulat ng mga kalalakihan ang pinakamalaking pagpapabuti sa pakiramdam at tindi. Ang isa pang pagkain na mahusay kapag pinagsama sa papaya ay pakwan. Naglalaman itong citrulline, isa pang amino acid na nagiging arginin, ngunit ang citrulline ay nagpapataas ng antas ng arginine ng mas epektibo kaysa sa direktang pagkuha ng arginine dahil nilalampasan nito ang ilang proseso ng pagtunaw. Ang isang tasang hiwangang pakwan na may papaya ay dobla ang production ng nitric oxide. Ang buto ng kalabasa ay isa pang makapangyarihang karagdagan. Puno sila ng zinc na mahalaga para sa produksyon ng testosterone at tindi and orgasmo. Ang inyong prostate ay naglalaman ng mas maraming zinc kaysa sa halos anumang ibang bahagi ng inyong katawan at kailangan nito ng patuloy na replenishment. Ang isang dakot ng butong kalabasa, humigit kumulang 1 onsa, ay nagbibigay ng 7 mg ng zinc na halos ang inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dark chocolate, at ibig kong sabihin ay tunay na dark chocolate, 70% cacao o mas mataas, ay naglalaman ng compound na nagpapalakas ng dopamine at serotonin. Ito ang inyong pleasure neurotransmitters. Ang pagkain ngang 1 o 2 piraso ngang dark chocolate humigit kumulang 1 oras pagkatapos ngang inyong papaya ay lumilihangang isang neurochemical na kapaligiran na handa para sa kasiyahan. At narito ang isa na nagulat sa mga tao. Beets. Oh, alam ko, hindi ito ang pinakaseksi na pagkain. Ngunit ang beets ay nitric oxide powerhouses. Naglalaman sila ng nitrates na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan sa pamamagitan ng ibang pathway kaysa sa arginine, kaya tinatamaan ninyo ang production ng nitric oxide mula sa maraming anggulo. Ang inihaw na beets bilang side dish sa hapunan o sariwang beet juice sa hapon ay maring makabuluhang mapahusay ang sinimulan ng papaya. Ngayon,
hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa mga pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga lalaki sa pamamaraang ito. Una, kawalan ng pasensya. Sinubukan nila ang papaya sa loob ng 3 araw at umaasa ng mahimala. Hindi ito Viagra. Ito ay nutrition. Kailangan ng inyong katawan ng oras upang muling buuin ang paggana ng nerbiyos, linisin ang pamamaga, at mapabuti ang daloy ng dugo. Bigyan itong hindi bababa sa 2 linggo ngang pare-parehong pangaraw-araw na pagkonsumo bago ninyo husgahan ang mga resulta. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw na papaya. Ang hilaw na papaya ay may iba't ibang enzyme na mahusay para sa pagtunaw ngunit hindi makakatulong sa pakiramdam. Gusto ninyo ang kulay ginto-orange. Kung bibili kayo ng hilaw, hayaan itong mahinok sa inyong counter sa loob ng ilang araw. Ang hinok na papaya ay dapat amoy matamis at bahagyang lumambot kapag pinindot, tulad ng isang hinok na abokado. Ang ilan ay sumosobra. Iniisip na kung kalahating papaya ay maganda. 2 buwang papaya ay dapat mas mahusay. Mali. Ang sobrang papain ay maaring madulot ng digestive upset at pagtatay. Manatili sa kalahating katamtamang papaya araw-araw, marahil 1 buwang maliit kung mas malaki kayo. Ngunit iyon lang. Ito ay tungkol sa consistency, hindi sa dami. Karaniwan din ang mga pagkakamali sa timing. Ang pagkain ng papaya kaagad pagkatapos ng isang malaking pagkain ay nangangahulugan na ang lahat ng enzyme na iyon ay abala sa pagbuwa ng pagkain na kinain ninyo sa halip na gumana ng systemically sa inyong katawan, walang laman na tiyan o hindi bababa sa 2 oras pagkatapos kumain. Iyan ang susi. At narito ang isang malaking bagay. Ang pagsuko dahil hindi ninyo gusto ang lasa. Tingnan ninyo. Naintindihan ko. Ang papaya ay may kakaibang lasa na hindi agad nagugustuhan ng lahat, ngunit maaari ninyo itong pagbutihin. Bukod sa kalamansi, subukan ang pagwiwisik ng chili powder. Mukhang kakaiba. Ngunit kamangha-mangha ito. O ihalo sa isang smoothie na may coconut water at luya. Ang mabenepisyo ay nakakahalaga ng pagkuha ng lasa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Ang pagsasama ng inyong kapareha dito. Maraming lalaki ang nagsisimulang kumain ng papaya ng palihim, umasa na mapapansin ng kanilang kapareha ang pagkakaiba. Ngunit ito ang bagay. Kapag isinama ninyo ang inyong kapareha sa proseso, mas maganda ang mga resulta. Sabihin sa kanila na sumusubok kayo ng isang bagong bagay para sa inyong kalusugan na maaring mapabuti ang intimacy. Karamihan sa mga kapareha ay napakasuporta kapag naiintindihan nila na kayo ay nagsisikap. Ang ilang mag-asawa ay ginagawa itong morning ritual, nagbabahagi ng papaya ng makasama. Ang ma-enzyme ay mabuti para sa lahat, hindi lang sa makalalakihan. Maaring mapansin ng inyong kapareha ang mga pagbabago-bago pa ninyo mapansin. Ilang pasyente ang nagsabi sa akin na nakomento ang kanilang maasawa tungkol sa pagtaas ng pagtigas, tagal, o ang kanilang pangkalahatang sigasi bago pa nila mapansin ito. Ang pagkakaroon ng feedback na iyon ay mahalaga at nakaka-motivate. At narito ang isang kawili-wiling bagay. Nakikinabang din ang mga kababaihan sa papaya. Ang pinabuting daloy ng dugo at anti-inflammatory effects ay gumagana para sa lahat. Iniulat ng ilang mag-asawa na kapag parehong kumakain ng papaya ang makapareha ng regular, ang kanilang intimate life ay bumubuti ng husto sa makabilang panig. Ang nakakaintriga ay ang mga kalalakihan na nagsisimulang kumain ng papaya para sa sexual health ay madalas na nag-ulat ng mahindi inaasahang benepisyo sa ibang malugar, bumubuti ng husto ang pagtunaw. Ang papain ay isang makapangyarihang digestive enzyme. Ang lalaki na may chronic bloating o discomfort ay nakakahanap ng ginhawa na hindi nila hinahanap
tumaas ang antas ng enerhiya. Kapag mas mahusay ang daloy ng inyong dugo at bumaba ang pamamaga, lahat ay gumagana ng mas mahusay. Naulat ang nalalaki ng mas kaunting pangangailangan sa kape, mas alerto sa hapon, mas maraming stamina para sa ehersisyo o trabaho. Bumubuti ang kalusugan ng prostate. Ang anti-inflammatory effects ng papaya na pinasama sa lycopene na concentrate sa prostate tissue ay maaring makpababangang pamamagang prostate at mapabuti ang masintomas sa paghihi. Ilang pasyente ang nagulat ng mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi pagkatapos ng isang buwan ng pang-araw-araw na papaya. Nagiging mas maganda ang balat? Ang vitamin C at antioxidants sa papaya ay nagpapabuti sa produksyon ng collagen at nagbabawas ng oxidative damage. Sinasabi sa akin ng mga lalaki na tinatanong sila ngang kanilang nga asawa kung gumagamit sila ngang mga bagong skincare products. Hindi, papaya lang ang gumagawa ngang kanyang trabaho mula sa palabas. Bumaba ang pananakit ng kasukasuan. Ang anti-inflammatory effects ay systemic. Ang makalalakihan na may arthritis o pangkalahatang pananakit ay madalas na nakakapansin ngang pagpapabuti. Isang pasyente ang nakansla ng kanyang operasyon sa tuhod pagkatapos ng 3 buwan ng pang-araw-araw na papaya dahil labis na bumaba ang kanyang pananakit. Hindi lang ito tungkol sa pag-ayos ng problema. Ito ay tungkol sa pag-optimize ng inyong kalusugan para sa pangmatagalan. Ang mga kalalakihan na ginagawang permanenteng bahagi ng kanilang dieta ang papaya ay nagulat na ang mga benepisyo ay patuloy na naipon sa paglipas ng panahon. Sa loob nga 6 na buwan, mas maganda ang pakiramdam nila kaysa noong 3 buwan. Sa loob ngang 1 taon, hindi na nila maisip na bumalik sa pakiramdam nila dati. Ang susi ay ang gawin itong sustainable. Humanap nga, paraan upang masiyahan sa papaya na akma sa inyong pamumuhay. Ang ilang kalalakihan ay naghahanda nito sa linggong gabi para sa buong linggo. Hinihiwa ito at iniimbak sa mga container na may calamansi juice. Ang iba ay bumibili ngang frozen na papaya chunks para sa mga smoothies kapag walang sariwa. Hindi kailangang maantala ang paglalakbay. Ang pinatuyong papaya ay mayroon pa ring maraming benepisyo, bagaman hindi kasing daming ngang sariwa. Ang papaya enzyme supplements ay maaring magsilbing tulay kapag kayo ay nasa daan. Maraming tropical na destinasyon ang may sariwang papaya na madaling makuha, madalas na mas mahusay at mas mura kaysa sa bahay. Totoo ang seasonal variation. Pinakamahusay ang papaya sa teg-init at teg-lagas. Sa taglamig, maaring kailangan ninyong magbayad ng mas mahal o makontento sa hindi gaanong perpektong prutas, ngunit kahit ang katamtamang papaya ay mas mahusay kaysa sa walang papaya, ang frozen ay isang magandang alternatibo sa taglamig dahil ito ay pinipitas at fine-freeze sa tugatok ng pagkahinog. Mga Gino, narito ang buwat. Ang inyong katawan ay may kakayahang makaranas ng matinding kasiyahan hanggang sa inyong 70, 80 at higit pa. Naroon ang lahat ng makina. Kailangan lang nito ng tamang gasolina at pagpapanatili. Nagbibigay ang papaya ng gasolina na iyon sa paraan na walang tableta o supplement ang makakapantay. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan o pagpapanggap na 20 taong gulang muli. Ito ay tungkol sa pag-optimize ng kung ano ang mayroon kayo ngayon sa edad na ito, sa katawan na ito. Ito ay tungkol sa hindi pagtanggap ngang mas kaunti kapag ang mas marami ay ganap na possible. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay sa isa sa mga pinakapangunahing karanasan ng tao. Kaya, narito ang aking hamon sa inyo. Bukas ng umaga, bago kayo gumawa nga anuman, bumili kayong papaya, kumuha din ng sariwang kalamansi habang nandun kayo. Sa susunod na 30 araw, gawin itong inyong morning ritual. Kalahating papaya na may kalamansi sa walang laman na tiyan. Iyon lang, sumulat ng gatala kung paano ang inyong pakiramdam, enerhiya, pakiramdam, tindi, anuman ang mahalaga sa inyo. Tiwala ako na sa ika-30 araw, mamamangha kayo sa pagkakaiba.
Hindi lang sa silid-tulugan, kundi sa pangkalahatan ninyong pakiramdam. Mas maraming enerhiya, mas mahusay na pagtunaw, mas malinaw na balat, mas kaunting pamamaga, at mga orgasmo na magpapaalala sa inyo kung bakit ang intimacy ay isa sa pinakadakilang kaligayahan ng buhay. Ito si Dr. Rowena Bautista, at gusto kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat upang makaramdam ng kamangha-mangha. Ang inyong katawan ay mas matatag at may kakayahan kaysa sa iniisip ninyo. Minsan, kailangan lang nito ng tamang prutas upang patunayan ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan makarinig nito. Mag-subscribe para sa mas tapat na pag-usap tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at mag-iwan ng komento tungkol sa inyong karanasan sa papaya. Ang inyong kwento ay maring eksaktong kailangan marinig ng ibang lalaki upang kumilos.